large crowd of sick people were lying on the porches. The blind, the lame, and the paralyzed. After this, Jesus went to Jerusalem for a religious festival. Near the sheep gate in Jerusalem there is a pool with 5 porches. In Hebrew, it is called Besatha. A large crowd of sick people were lying on the porches. The blind, the lame, and the paralyzed. A man was there who had been sick for 38 years. Jesus saw him lying there, and he knew that the man had been sick for such a long time. Do you want to get well? Sir, I don't have anyone here to put me in the pool when the water is stirred up. While I'm trying to get in, somebody else gets there first. Get up. Pick up your mat and walk. Immediately, the man got well. He picked up his mat and started walking. The day this happened was a Sabbath, so the Jewish authorities told the man who had been healed, "This is a Sabbath, and it is against our law for you to carry your mat." The man who made me well told me to pick up my mat and walk. Who is the man who told you to do this? But the man who had been healed did not know who Jesus was, for there was a crowd in that place, and Jesus had slipped away. Afterwards, Jesus found him in the temple. You're well now. So stop sinning, or something worse may happen to you. Magandang araw po mga kapamuso. Welcome po sa ating prayer meeting devotion. At kanina po napanood nyo ang isang short video clip ng isa sa pinakamalapit na pagsasadula ng kwento ng himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus noong panahong nagmiministeryo po siya dito sa lupa. So yan po ay makikita sa John chapter 5 verses 1 to 14 at mamaya po basahin po natin to at himay-himayin at tingnan po natin kung ano po yung makukuha po natin na pwede po nating i-apply sa ating buhay. So bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Lord, nagpapasalamat po kami sa inihanda niyo pong mensahe po sa amin tonight. Kaya patuloy na buksan niyo po aming mind, spirit, Lord, and heart para maintindihan po namin at mag-grasp po namin yung message niyo po. Salamat po rin sa pagpapatawad at paglinis ng aming puso so that the Holy Spirit can always freely move, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Alright, sundan niyo po ako as I read yung John chapter 5 verses 1 to 14. Ito po yung kwento ng pagpapagaling, mahimalang pagpapagaling po ng ating Panginoong Jesus sa isang taong paralitiko doon po sa pool ng Bethesda. So, simula po ng kwento, ito po ay makikita sa John chapter 5. Verse 1, magsisimula na po akong magbasa. Pagkaraan nito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. So, konting background lang po. Ito po yung panahon ng kung saan meron pong sineselebrate na festival doon po ang mga Hudyo po. So, si Jesus bilang tao that time ay abiding po siya sa law ng mga Hudyo, kaya isa po siya sa mga nakiselebrate po ng festival na iyon at pumunta po siya ng Jerusalem. So verse 2, sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbaka ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreyo ay Bethsata. So doon po sa Jerusalem, meron po doong pool. At doon po sa yung pool po na iyon, dinescribe po siya na mayroon daw pong 5 portiko. Pag sinabi po natin portiko, sa Tagalog po ito po ay haligi or pillars. So meron daw pong ganon doon sa pool area. So meron pong purpose yung pillars na yun, yung 5 pillars na yun, makikita po natin sa susunod na verse. So sa verse 3, sabi po dito, nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. So yun nga po, ang purpose po ng 5 pillars na yun or 5 portico na yun ay nagiging shelter po siya doon sa mga taong nag-i-stay po sa pool area. At ang mga taong po yun ay mga taong may mga sakit po. So dinescribe po dito, ang ilan daw po sa mga taong yun ay mga bulag, mga pilay, mga paralitiko. So, ilan lamang po yan sa mga taong nakapalibot po dun sa pool. So, majority po ng mga taong yun ay may mga sakit. At malalaman po natin sa susunod na verse kung bakit po sila naroroon sa verse 4. Though itong verse 4 po, sa ibang version ng Bible, hindi po siya nakalahad. Kumbaga, ini-skip po siya. Kung makikita niyo po yung NIV version niyo po, from 3, nilagay lang po yung 4 and then nag-jump na po ng 5. Pero for the sake of our discussion, allow me po, nabasahin po natin yung 4. Because, alright. So, may mga underlying issues po kasi dito, kaya yung iba po, hindi po, hindi na po inilagay po sa ibang mga version. So, sabi po dito sa verse 4, sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig. Dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig, matapos na ito'y gumalaw, ay gumagaling sa anumang karamdaman. So, yun po yung pamahiin ng Pool of Bethesda during that time. So, sinasabi po na meron daw pong angel na bumababa, ini-stir up po yung pool. So, kapag nangyari po yun, ni-stir up yung gumagalaw po yung pool. Ang una pong tumalon dun sa pool, gagaling po anuman po yung karamdaman nila. So, kaya po napakaraming mga taong may sakit ang nakapalibot po dun sa pool. Hoping that one day, kapag nag-stir up po, kapag bumaba po yung angel, isa po sila sa mauunang lumundag doon at gagaling. Yun po ang paniniwala at that time doon sa pool ng Bethesda. So, let's go to number 5 po. Verse 5. So, may isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. So, ito po yung isa sa mga major character po natin sa story. So, may isang lalaki daw po doon na may sakit for 38 years na. Grabe, no? 38 years. So, sabi po sa NIV version, in-identify po yung sakit ng lalaki as an invalid man. Lumpo or paralitiko, paralyzed. So, if you could imagine, di ba kapag isang araw nga lang na hindi nyo magalaw yung leeg nyo dahil sa may stiff neck kayo, o kaya yung balakang nyo, o kaya yung mga kamay nyo or paa nyo. Diba ang hirap na po, isang araw pa lang po yun. Eh what more pa kaya itong lalaking to na 38 years na po niyang iniinda yun, yung pagiging paralyzed. Naalala ko nga po nung na-CS po ako. Diba, alam po ng mga CS ma'am to eh. After po ng CS operation nyo,
'di ba hindi po tayo nakakagalaw. So kailangan mo pong i-exercise yung kamay, yung paa para po makabalik po kayo sa normal flow ng blood. So, ang hirap po, grabe. Yung 2 days na yon na after ng operation is really excruciating. Wow. Napakasakit. So, if you could just imagine, ito pong taong ito, 38 years siyang ganun ang nararanasan niya. Wow. So, it's so, kumbaga nakakaawa po, ayun po. So, sunod na po tayong verse. Basahin naman natin yung sa verse 6. So this time, dito na po nag-appear ang Lord Jesus Christ. So verse 6, nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Okay, so here comes our Lord to the rescue. So ito po ay first meeting nila ng taong paralitiko at ng Panginoong Jesus. At dun pa lang sa first meeting nila, inalok agad siya ng Panginoong Jesus. Gusto mo bang gumaling? O, diba? Nung binabasa ko po to, napapaisip po ako, Lord, bakit po siya po yung tinanong niya? Diba napakaraming may sakit daw po dun sa pool area. Pero na-realize ko lang din, diba, we really don't know all the answers eh. Si Lord lang talaga ang nakakalam ng lahat ng sagot. Pero, in my human opinion, masasabi ko rin siguro na that time, itong taong paralitiko na to, ito yung pinakamalala sa lahat ng may sakit na naroon. So, we do not know pero we believe and we know na napakatalino ng Lord and meron siyang mga purpose sa mga ginagawa at mga ginagawa niya at mga nangyayari sa ating buhay. So, ayun po, ganun po yung first meeting nila. Sinanong agad siya ng Lord Jesus Christ, gusto mo bang gumaling? Tapos ito po yung sagot ng lalaking may sakit, yung lalaking paralyzed. So, sa verse 7 po, sinagot po siya ng man. Sabi po niya, Ginoo, wala pong magsusulong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauunan na sa akin. So yun po yung sagot niya, hindi directly niyang sinagot ng yes or no si Lord, Ang sagot niya, in-acknowledge niya na on his own, wala siyang kakayahang gumaling. Because hindi niya daw kayang tumalon sa pool, gumawa ng paraan because paralyzed nga siya. So, in-acknowledge niya doon that he is incapacitated. Wow. Hindi niya kaya gumaling by his own. So, at that time, mararamdaman natin yung hopelessness ng taong paralitiko. Hopeless na talaga siya. Hopeless. So, ito po yung sagot ng ating Panginoon. At napakaganda. Ito po yung highlight ng ating story. Verse 8, sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. With full of conviction ang Panginoong Jesus that time. So, hindi niya pinansin na yung sagot. Ang sinabi niya, inutusan pa niya yung lalaking may paralitiko. Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. So, right there and then, verse 9, sinabi dito, noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. See, it's a miracle. Kumbaga, it's a wonderful scene. Kung kayo po yung kung kayo po ay magiging meron during that time, nakapaligid sa pool area, kapag nakikita nyo po yung exact scene na ito, yung eksenang ito, di ba mapapaiyak ka sa tuwa, mapapaiyak ka sa at ma-amaze ka sa kapangyarihan ng Lord. So, ganun po ang ginawa ng Panginoong Jesus. Gumawa po siya ng himala dun sa taong iyon, sa taong paralitiko. And right there and then, gumaling yung tao. Pero nagkaroon po ng reminder dito sa dulo ng verse 9 po. Sabi po dito, nooy araw ng pamamahinga. O parang KJ lang Pero sinasabi po dito, nire-remind lang tayo, yung that time po na gumawa ang Panginoong Jesus ng himala, Sabbath day, rest day po nila. At makikita natin sa susunod na verse kung ano po yung connect bakit ni-remind po iyon dito sa kwento. So sa verse 10, sabi, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, kasi nakita po nung tumayo na po yung mama na pinagaling, nakita po siya ng mga Hudyo na bitbit yung banig niya. So sabi po ng mga leader ng Hudyo sa lalaki,
araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Actually, ganun po ka-strict yung tradisyon nila that time, na kapag Sabbath day, bawal ka pong talagang kumilos, bawal ka pong magbuhat, ultimo yung banig mo. Yes, correct. Kaya nung nakita nilang may bit-bit na banig or etong man, pinagaling na man, kinondem agad nila, bawal yan, Sabbath ngayon, ganun. So, sobrang strict ng batas nila during that time. So, sumagot naman po yung man na pinagaling. Sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin, ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. So, simply, being honest sa nagtanong, sinabi po niya na yun po ang sabi ng nagpagaling sa kanya. At ang kasunod na kwento po, at siya'y tinanong nila, sino ba yung nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. So, imagine niyo po, no? Ginawa na po ng himala yung tao, pero hindi pala niya kilala si Lord. Ganun ka love tayo ng Lord, ano? Kahit minsan nababaliwala natin siya, pero ginagawa pa rin talaga niya yung pagka-Diyos niya sa ating buhay. You could just imagine that. The Lord is so gracious and compassionate. So, ayun po. Sabi po, hindi na nakilala nung mama ang Panginoong Jesus. Hindi niya na nga siguro maalala yung mukha ng Panginoong Jesus, ano? Ayun. So, verse 14, ito na po yung last verse natin. So, pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabing hang ito. So, ito naman po yung time na nag-meet sila ulit. Second meeting po nila, ang Panginoong Jesus at yung mamang pinagaling niya. So, sabi po ng Lord doon sa mama, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Wow! O, diba parang kakakatakot na bilin or napaalala ng Panginoong Jesus. Magaling ka na, huwag ka nang magkakasala ha, or else masahol pa riyan ang mangyayari sa iyo. Ayun, so pagpalain po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. So ngayon naman po, tignan po natin yung aral na to sa ating buhay. Ano po yung ma-apply po natin sa ating buhay when it comes to this story. So, ang Diyos po ang ating healer, right? Amen? Yes, amen. Siya po ang ating great doctor. Amen? Alright, so ngayon makikita po natin yung ilang mga pamamaraan ng Panginoong Jesus sa pagpapagaling. Nakukunin po natin sa story ng paralyzed man. So, meron pong 3 pamamaraan ang Diyos ng kanyang pagpapagaling. So, una po, pinagaling mula sa matagal na sakit. So, makikita po natin dito sa illustration na yung paralyzed man binanggit for exactly 38 years daw po na lumpo itong tao. At iniinda niya yung ganong sakit everyday, ganong struggle everyday. 'Di ba? So tayo may iba't ibang klase ng sakit ang tao 'di ba? Merong physical kang nasasaktan or physically sick ka. Nilagnat ka, sumakit tiyan mo, sumakit yung chest mo, sumakit yung paa mo, lahat na lang ng that's isa sa mga example ng sakit na nararanasan natin. It's all about physical. So sometimes nakukuha ng medicine, nagagamot, sometimes sad to say, hindi siya nagagamot or hindi pa natutuklasan ng siyensya ang lunas sa ilang mga sakit. So, isa po yun sa mga nararanasan ng taong sakit, right? Meron din tayong nararanasan ng mga mental or emotional sickness, 'di ba? Minsan sa sobrang hirap ng pinagdadaanan yung pamilya or sa sobrang lala ng problemang nararanasan nyo or bigat ng nararanasan nyo, nakaka-develop yun ng mental health problem or mental health issue and emotional sickness, 'di ba po? Na dahil sa hirap ng pinagdadaanan nyo, nagiging magagaliting ka na, nagiging anxious ka na,
Nagiging fearful ka na, nagiging matatakutin ka na, nade-depress ka na, nai-stress ka na sa sobrang hirap. So isa yun isa yun sa mga sakit na nararanasan din po natin. Bukod sa may physical pain ka, ang mahirap yung kapag may physical pain ka pa, tapos naapektuhan na rin yung iyong mental health at iyong emotional health or state, di ba po? Parang double jeopardy, no? Parang dalawang beses ang pain, dalawang klase. So, apakahirap po nun, di ba po? Pero may pangatlong klase din po ng sakit ang nararanasan po tayong mga tao, yung emotional sickness po, na okay, wala kang sakit, okay, hindi ka stressed, hindi ka depressed, pero loss naman ang iyong soul, di ba po? Isa rin yun sa mga klase ng sakit ng tao na kahit healthy ka outside, pero inside, you don't know your purpose, you don't know why you live, hindi ka masaya, parang lagi kang mahinahanap. Ayun po So, yung mga yun, marahil sa tayong mga tao marahil naranasan na natin yung mga yun, isa sa mga yun, or lahat ng iyon, or pwedeng, naandun tayo sa point or season ng life natin, nakakaranas talaga tayo ng mga iba't ibang uri ng sakit. So anyways, whether it takes 1 day, whether it takes 2 days, 1 week, 1 month, or years, tandaan po natin, the Lord is our healer. Kayang-kaya po tayong pagalingin ng Diyos. Wala pong imposible sa Kanya. So kailangan lang po nating patiently maghintay sa tamang panahon kung kailan niya sasagutin ang ating mga prayers, kung kailan tayo magkaka-breakthroughs, kung kailan tayo makakalaya sa mga iyon, sa mga sakit na iyon. Alam natin that there is always a purpose, right? Do you agree? Alam natin na sa kahit anong pain na nararanasan natin, lalong-lalo na kapag hindi naman siya self-inflicted, kumbaga hindi naman natin kasalanan, pero nahihirapan tayo, pero nag-i-struggle tayo, alam natin there's a purpose. It's like a gold, diba? Nagre-refine si Lord ng gold mula sa isang maruming bato. So, kailangan niyang dumaan sa apoy. So, that time comes, kapag tayo ay nasa season ng gano'n, ng may mga pinagdadaanan tayo, ay just continue trusting the Lord. Have faith, panghawakan po natin ang mga pangako po niya. Kahit gaano man po iyan katagal, ilang taon man yan ang magdaan, panghawakan po natin yan. Ay, thank you, Lord. Sa pangalawa naman po, ang pangalawang pamamaraan po ng Lord ng kanyang pagpapagaling is ang Lord po, nagpapagaling po siya ng kawalan ng pag-asa. So makikita po natin dito sa verse 7 po, pinakita po dito nung paralyzed man kung gaano na siya ka-hopeless. At even yung hope ng pamahiin during that time, yung sa pool ng Bethesda, yun na yung parang resort niya, 'di ba, para gumaling. Pero kahit na ando na siya sa pool area, hopeless pa rin siya, 'di ba? Hindi pa rin siya nakakita ng pag-asa. Kasi nga sinabi niya na hindi niya rin kaya kahit na ando na siya, kahit may nakikita siyang paraan, pero still he cannot do that on his own. Pero kahit naroroon po tayo sa season na hopeless na tayo, depressed na po tayo, wag po nating tanggalin yung pananampalataya natin kay Lord at yung tiwala natin kay Lord. Kasi darating po siya, our Savior. Kasi makikita po natin bago i-justify ng paralyzed man sa verse 7, yung kawalan niya ng pag-asa, verse 6, 'di ba? Makikita natin doon. At nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. So guys, mga kapamuso, aware po si Lord sa mga pinagdadaanan po natin. Aware po siya. So meron po siyang kanya-kanyang timeline sa bawat isa po sa atin. Hindi po yun delay, hindi po yun nalilate. It's always exact. At alam po ng Lord yan, kabisado niya po tayo. Dahil siya po yung gumawa sa atin creator po natin siya. Kaya ayun po, kaya wag po nating walain ang pananampalataya at pagtitiwala po natin kay Lord dahil alam po niya yan. Alam po niya exactly ang pinagdadaanan mo right now. At sa pangatlong pamamaraan po, pinagaling ng Panginoong Jesus mula sa eternal na kamatayan. Alright, so this picture of
of the miracle ng Lord Jesus Christ sa paralyzed man is also a picture of God's salvation to man. Kung makikita po natin dito, di ba, yung paralyzed man, nilapitan po siya ng Panginoong Jesus. Si Lord Jesus Christ mismo ang nag-initiate. It's like man, right? We are sinners. At nakita ng Lord na kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng kaligtasan. Kaya ang Lord Jesus Christ nag-initiate siya, okay, magsasacrifice ako ng buhay ko, magmamamatay ako sa krus bilang kabayaran ng mga kasalanan ng tao. He initiated it. And then, pero, nung nakita ng Lord yung paralyzed man, di ba tinanong niya, gusto mo bang gumaling? Ang Lord, di ba, tatanungin din tayo, gusto mo bang maligtas? Though alam niya yung sagot, di ba? Sometimes we're longing for that salvation eh. Pero, kaya tinatanong ng Lord yun, bakit gusto mo bang gumaling? It's because the Lord also wants to see in us yung desire to be saved, yung desire to be healed. Right? Kaya nga ang bilin sa atin dito, 'di ba? The moment that we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, maging paalala sa atin itong verse 14 kung saan sinabi dito ng Lord, oh, magaling ka na ngayon ha. The moment you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Alright? So, let us always be reminded na the Lord is always there to the rescue because siya ang ating Savior eh. The moment you ask for help, He will always come. Hindi man yan abrupt, hindi man yan ganun kabilis. It may take time, it may take waiting process, but trust in the Lord because He is our Savior. Praise God. So, ayan po, bilang paalala again sa atin, John 5 verse 8, get up, pick up your mat, and walk. Mga kapamuso, tayo po ay nakareceive na ng pagliligtas ng Panginoong Jesus. Tayo ay pinagaling na niya sa iba't ibang uri ng sakit. At tayo ay papagalingin pa niya sa iba't ibang uri ng sakit na maaaring nararanasan natin right now or mararanasan natin in the future. Kaya kapag na-receive niyo na po ang salvation and the healing, please always and always get up, pick up your mat and walk. Huwag po nating sayangin ang mga pagkakataon na magamit ang ating buhay, ang ating second chance for the kingdom of God. So, ayun lamang po. Praise the Lord. Let us close in prayer. Lord, salamat po sa paalalang ito, sa himalang ginawa mo sa tao, and sa himalang ginawa mo po sa aming lahat. We really appreciate, Lord, your sacrifice, yung pagkamatay niyo po sa cross at muling pagkabuhay. Kaya kami ngayon ay malaya na, magaling na. Kaya Lord, salamat po at samahan niyo po kami sa everyday journey namin into following you, our Lord and Savior. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God!